pagitan ng ating Panginoon, ipakita natin sa Kanya, ipadama natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Ipadama natin sa Kanya ang ating surrender. Na Lord, heto kami. We are worshiping You. We love to worship You, God. Because You are God. And You are powerful, God. Hallelujah. Praise God. Far away, a million miles or more things to do. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray, and I don't know what to say. I don't know where to start. The grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor You, because Your word is true. I will sing, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans You have for me, but I will put my trust in You, knowing that You died to set me free. I don't know what to say, and I don't know where to start, but as You give darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor You, because Your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and
Hallelujah. Psalms 145, verses 1 to 8. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I will proclaim your greatness. Everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. Hallelujah. Yes, God. Tunay na ikaw ay dakila. Tunay, God, na ikaw ay great sa buhay ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na pinararanas niyo sa amin ang inyong goodness, Panginoon. Doon pa lamang, Panginoon, sa pagkapako ni Christ sa cross, pinakita mo na ang inyong goodness. Pinakita nyo na ang inyong pagmamahal, Panginoon, na walang sawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano pa nga ba, Panginoon, ang nararapat naming gawin na in every aspect ng aming buhay, sa lahat ng aming na-i-experience sa aming mga life, tama lamang, Panginoon, na papurihan ka. Sapagkat ikaw ang may dahil sa lahat. Ikaw ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa aming buhay, Panginoon. At inaalaw mo ito, Panginoon, because you want na ang bawat isa sa amin ay patuloy kang i-praise sa aming man-joy, sa aming sadness, Panginoon. Anumang nararanasan ng bawat isa sa amin, you want us to praise you. You want us to glorify you. Ninanais mo, Panginoon, na ikaw ang madakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay naririto. Because, Lord, we want to adore you. We want to lift your name up high. Because you are worthy of these praises. And you alone deserve all these praises. Dahil, Panginoon, ikaw ang aming God. Ikaw ang Lord of Lords. Ikaw ang King of Kings. Ikaw ang God na great. Ikaw ang God na powerful. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Kaya this time, Panginoon, patuloy ka naming aawitan. Patuloy naming aawitin ang inyong goodness. At ipoproclaim namin ito sa lahat ng tao. Hallelujah. Praise God. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. Minsan pa I will sing, yes, I will praise, even in my darkest hour,
sa anumang circumstances ng aming life, we will sing our praises. We will praise you, Panginoon. Kaya Lord, patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. Patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa sa amin. At Lord, sa umagang ito, walang sawa kaming magpupuri sa inyo. Itataas namin ang aming mga kamay, ipapalakpak namin ang aming mga kamay. Sasayaw kami, Panginoon, sa papuri para sa inyo, Panginoon, sapagkat nararapat ka sa papuri na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo namin patuloy na ibinibigay ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Maaari ko po bang makita ang inyong mga ngiti? Ngitian po natin ang ating mga kapatid. Makipagkamayan po tayo. Makipagkamustahan sa bawat isa. God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Feel that I feel when I get together with God's wonderful people. I love that feel that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na muli magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Kaya po isigaw natin ang ating mga papuri sa Kanya. Hallelujah! Woo! Praise! Sa Diyos natin walang imposible, kaya sa Kanya tayo kakapit. Amen! Hallelujah! Water to turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you.
darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Listen pa, water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Minsan pa, let's declare our God. Woo! Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Hallelujah. Yes. Kapag kami, Panginoon, ay nasa sa inyo, no sickness, no pain, no problem ang kayang-kayang tumumba sa amin. Because we have our God na great, we have our God na powerful. Kaya sa Kanya tayo patuloy nakakapit. Amen. Amen. Hallelujah. Praise. Praise. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? What can stand against?
never stop us. And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? What can stand against? What can stand Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, God, hallelujah. Praise you, God. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng nilalang. Purihin ka lang, Panginoon, ng lahat ng may labi. Hallelujah. Praise God. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming King. Ikaw ang aming God. Yes. Praise God. Hallelujah. No one can explain your greatness. No one can explain your goodness, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, praise. Oh, praise the Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the dark.
gugunatin po natin ang 7 huling wika na sinalita ng Panginoon bago po siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos sa dakila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Salamat po na kami ay nandito. Sa umagang ito, tinipon mo ng ligtas at payapa upang ikaw ay aming patuloy na parangalan sa umagang ito at sa aming pong pag-aaralan na yung salita sa hapong ito. Nawa, patuloy po namin itong yakapin, katulad ng pagyakap mo sa amin, Panginoon, sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan kahit kami ay hindi karapat-dapat pero pinapaging dapat mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at aming pong inaangkin ang tagumpay sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At sabi nga po ng Panginoon sa Luke chapter 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At makikita po natin ang grace ng Panginoon. Sabi nga po dito, sabi po sa Ebanghelyo ni Lucas, na nagsasalarawan kung gaano kabuti at maawain ang ating Diyos. Kung kaya't maging ang pagsasalaysay at pagpapakasakit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, makikita din po ang larawan ng mabuti at mahabaging Diyos sa gitna ng nakapanlulumong sitwasyon. Kaya nga po, patuloy niyang sinasabi na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa mga wika, ito ng Panginoong Hesus, pinapakita kung gaano kalawak ang kanyang pangunawa, habag at pagmamahal sa atin. Pagkatapos ng lahat ng pasakit, pangungutya, natanggap niya mula sa mga taong nasa ibaba, tumingala siya sa langit at nakiusap pa rin sa kanyang Ama ng pangunawa at pagpapatawad sa mga taong iyon na mapagmataas. Kaya nandun pa ang grasya ng Diyos na tayo ay iligtas. Sabi nga po dito sa Efeso 2:8, ay sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kaya patuloy niya sinasabi na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nandun po yung habag, yung compassion po ng Panginoon sa atin. Dahil ang Diyos ay malawak, ang pangunawa, kahabagan at pag-ibig, bago pa man tayo makapag-isip sa ating mga pagkakamali o pagmamataas, iniunat niya ang kanyang kamay at braso sa buong puso tayong tinanggap muli at patawarin. Iniunat niya ang kanyang kamay. Nagsisimbolo na ang buong mundo ay handa niyang yakapin. Ganun po kadakila ang pagmamahal ng ating Diyos. At kung tayo po siguro ay pananagutin, baka po lalong hindi tayo makapagpuri sa Diyos. Pero hindi na po siningil sa atin yung pagkaparusa o pagkasagip sa ating mga kasalanan. Kaya sabi nga po dito sa Efeso chapter 2 verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. At patuloy po nating makikita ang pagpapatawad, forgiveness ng Panginoon sa atin. Sa wikang ito ni Jesus, tayo inanyayahan niyang muli na dumulog sa paanan ng krus kung saan dumaloy ang kanyang banal na dugo upang magsisi sa mga kasalanan, magpakumbaba sa Diyos, magsuri sa sarili, magpatawad sa mga nagkasala, umiwas sa mga pagmamataas at humiling ng tulong sa pagpapanibagong buhay. Nawa tanggapin natin ang wagas na pagpapatawad ng Panginoon. Sabi nga doon sa Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang ipinakita dito ng Panginoon ay ang kabaliktaran sa ugali natin ng mga tao. Ano po? Madalas hindi tayo marunong umako o tumanggap ng ating mga pagkukulang at pagkakamali. Kung hindi magbigay ng maraming dahilan para mapagtakpan ang mga kasalanan, ibinabaling natin ang sisi sa iba.
Sa kabilang banda, ang mga taong lunod naman sa level ng kanilang moralidad ay paghusga, pangungutya naman ang ibinabato sa mga taong nagkakamali. Ngunit ang wikang ito ni Jesus, inaakay niya tayo na umunawa, mahabag, magparaya at magpatawad. Kaya nandun ang Panginoon upang tayo ay patuloy niyang yakapin, patuloy nating tubusin kahit nga wala tayong ginawa. At nawa kahit nga wala tayong ginawa, ang gawin lang natin ay patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. On that moment, punong-puno ng sakit, panghihiya, pag-iyak, at kawalan ng pag-asa. At kasama ng dalawa pang kriminal, nakapako sa krus si Jesus. Isang innocent man on a place na itinakda para makita ng lahat. Itong dalawang kriminal ay both sentenced to die dahil sa kanilang mga nagawang krimen. Pero sa huling pagkakataon ng kanilang mga buhay, magkaiba sila ng inasam. Ang isa, gusto na maligtas siya sa sakit ng pagkakapako sa krus. Ang isa naman, naniwala at ninais na siya ay maalala ni Jesus kapag siya ay nasa kanyang kaharian na. Tanong, sino ba si Jesus sa paningin ng mga magnanakaw? Para sa isa, si Jesus ay kaduda-duda. Kaya nagtanong siya at humingi ng proof kung si Jesus nga ang Messiah. So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it. Pero para naman sa isa, si Jesus ay innocent at hindi dapat mapahanay sa kanila na makasalanan. Sabi sa Luke 23:40-41, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Kaya humiling siya na sana kahit maalala man lang siya ni Jesus pagbalik niya sa kanyang kaharian. Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Kaya pagkasabi nito, sumagot si Jesus at sinabi, "I assure you, today you will be with me in paradise." One thing na pwede nating matutunan ay ang kababaang loob at pananampalataya ng kriminal. Una, na-recognize niya na siya ay makasalanan. Inamin niya sa sarili niya at sa Panginoon na deserve niya ang mamatay on the cross dahil siya ay makasalanan. At nagpakababa siya at sinabing hindi deserve ni Jesus na mapasama sa kanila sapagkat si Jesus ay holy at hindi nagkasala. Samantalang sila ay marumi at makasalanan. Pangalawa, nanampalataya siya na si Jesus ay Diyos. Naniwala siya na si Jesus ay pupunta sa kalangitan para maghari, kaya grinab niya yung opportunity para sa kanyang kaligtasan. Kumapit siya sa pag-asa at sinabi niya, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." At dito, makikita natin how present Jesus' love is and grace. At kahit sa mga pagkakataong akala natin ay huli na, naroon pa din ang pag-ibig at habag ng Panginoong Jesus. Sinabi niya, "I assure you, today, you will be with me in paradise." Kung titingnan natin, napaka-unconditional kung magmahal ng ating Panginoon. Kahit siya ay nasasaktan, nahihirapan, at pinahiya, still, ipinakita pa rin niya ang kanyang pagmamahal. Even on his deathbed, ready pa rin siya na mahalin tayong kanyang mga anak. His love was just so great na kahit siya yung nangangailangan nito on that time, nagawa pa rin niyang i-extend yung love to someone na naniniwala sa kanya, na nagdulot para maranasan ng thief ang grace ng God. And on that same moment, certainly, siya ay naligtas ng panghabang buhay. Siya ay naniwala na si Jesus Christ, na atin ring Diyos, ang tanging tagapagligtas. Kaya siya ay naligtas. Which just proves na the moment na maniwala at tanggapin natin na si Jesus Christ ang ating Diyos at tagapagligtas at magpakumbaba tayo na lalapit sa Panginoon, hihingi ng tawad ang ating mga pagkakasala at mga ngakong tatalikod sa ating masasamang mga ginagawa. Ang God na ating sinasamba ay ililigtas tayo. Right there and then, mararanasan natin ang kaligtasang ino-offer niya.
walang paligoy-ligoy, walang kahit na anong condition, iniligtas siya ng Panginoon eternally. Kaya tayo rin, mga kapatid, it doesn't matter kung sino ka noon or kung ano ang mga nagawa mo noon. Ang mahalaga sa Kanya ay yung ngayon na paglapit mo sa Panginoon. Hindi importante kung marami ka pang kailangang pagbutihin sa buhay mo or marami ka pang kailangang gawin para mapabuti ang sarili at ugali mo. Ang God ang kikilos para ikaw ay mabago. Kaya wag na natin isipin kung sino tayo at ano pa ang mga kulang sa atin. Ang isipin na lang natin ay kung sino ang God at kung ano ang kaya niyang gawin para sa iyo at para sa akin. Lumapit tayo sa Panginoon like the thief did, so Jesus can also tell us, I assure you, today you will be with me in paradise. Savior, I come, quiet my soul. Redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried, human. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Nung time na yun, nakita niya doon na ang kanyang care sa kanyang ina na si Maria. Hallelujah. Ibig sabihin, sa kabila ng kahirapan na nadarama niya, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina.
Bagamat ang sinabi niya ay woman, but ito ay nagpapatunay na kung gaano siya gumalang sa kanyang nanay. Makikita natin doon na si Juan ay nakita niya at sa kanya niya ipinagbili ng kanyang nanay. Bakit ganon? Sapagkat makikita natin doon kung gaano siya nagmahal sa kanyang nanay na si Maria. Ipinakita o pinili ni Jesus Christ na piliin si John, bagamat siya ay hindi kanyang biological son, pero pinili niya si Juan sapagkat ang kanyang mga kapatid ay hindi naniniwala din sa kanya. Mababasa natin ito sa John 7:5. For even his brothers did not believe in him. So makikita natin doon na wala yung pananampalataya sa kanila. Kaya yung beloved disciple ni Jesus Christ ang napili niya. Bakit? Sapagkat makikita natin dito yung spiritual relationship. Ang importansya nito. Sabi ko nga po palagi at lagi pong nasabi din sa akin na at narinig ko rin, sapagkat totoo naman po, na mas matimbang po ang pagiging magkakapatid natin kaysa sa kapatid natin sa laman, sapagkat tayo po ay naging magkakapatid sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. So makikita po natin doon ang spiritual relationship. Ibig sabihin, pinili niya si Juan upang siyang mangalaga. Kaya sabi po doon sa salita sa John 19:26, when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Behold. So makikita po natin doon na ipinagkatiwala siya kay Juan. Bakit po? Sapat kung bawasahin din po natin ang salita niya sa Juan 12:50, sabi po doon, For whoever does the will of my Father in heaven, he's my brother and sister and mother. So yun po. Kasi nabasa po natin sa kanyang salita. Kasi nung panahon na yon ay may nagsabi sa kanya na nasa labas ang iyong ina. Pero anong sabi niya? Sino ba ang aking nanay? Sino ba ang aking kapatid? Siyang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amin po. Kaya naman doon makikita natin ang kagandahan o yung kahalagahan ng spiritual relationship. Ngayon, ang pangatlo pong punto ay makikita po natin yung great honor doon na kung saan ay natanggap ni Juan bilang siyang lingkod. Ano po? At tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, it is our great honor na tayo po ay mapagkatiwalaan sa Kanya pong gawain. Amen po ba? It is a great honor to be employed for Christ. Amen po. Ito po ay napakalaking pribilehiyo sa bawat po sa atin na mapagkatiwalaan patungkol po sa kanyang gawain, patungkol po sa kanyang kaharian. Kaya naman si Juan, he cheerfully accepted it. Gaya din po natin bilang mga anak, mga lingkod ng Diyos, dapat po tayong magalak, dapat po tayong maging privilege, dapat po nating ikipagbunyi na tayo ay gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Mahalaga po na tayo ay mag-care sa mga tao. Mahalaga yung spiritual relationship ng bawat sa atin. And it is our great honor to be employed in our Lord Jesus Christ sa kanyang kaharian upang sa kanya ay maglingkuran. Salamat po sa Panginoon. Ikaapat na wika ng ating Panginoong Hesus at matatagpuan po ito sa Matthew 27 verse 45 hanggang 46. Ang sabi po ganito, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga katanungan po. Sa winika ng Panginoon Jesus, siya ba'y iniwan ng Ama? Siya ba'y tinalikuran ng Diyos? Siya ba'y pinabayaan? Inabandon? Kahit po sa ating mga tao sa ating panahon ngayon,
Pag tayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, mabigat na pagsubok, hindi ba nakakapagsalita tayo ng, why God? Bakit Panginoon? Di po ba? Pero tingnan po natin, nagkasala po ba si Jesus? Kasi ang cross po ay hangganan ng mga makasalanan. Amen po ba? Ano po ba yung mga kasalanan na yun, mga kapatid? Pagsisinungaling, panlalait, pagmumura, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at marami pang katulad nito. Pandaraya, lahat na po ng kasamaan. Kaya po, tayo po mga tao ay nakapagtatanong, Panginoon, bakit? Di po ba? Hallelujah. Hindi po kriminal si Jesus para ipako sa krus. Ano po? Nung panahon kasama ni Jesus ang mga alagad, wala po siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Ang ipangaral at ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Magpagaling ng mga may sakit. Magpakain ng libu-libong tao. Buhayin ng patay. Sa 12 alagad, mga kapatid, isa anong ginawa? Benenta si Jesus sa 30 denaryo. Hallelujah. Pangalawang lingkod niya, si Apostol Pedro, itinatwa si Jesus ng 3 beses. Ipinagkanulo ang Panginoong Jesus. At sa bandang huli, ano nangyari? Hinatulan siyang ipako sa krus. Ang ginawa niya ba ay masama? Hindi po. Hallelujah. Kaya po, yung pong salita ng Panginoong Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mabigat po ang dinadala. Kahit sino sa atin, pag may kabigatan sa ating puso, nagdidilim ang ating paningin pag hindi na po natin kaya. Napakabigat nito. Bakit po kapatid? Mababasa po natin sa Isaiah 53 verse 5. Habang binabasa ko ito mga kapatid, namnamin po natin at nawa magrema sa puso ng bawat isa ang mga talatang ito. Ngunit dahil sa mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya'y binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan. At hindi umimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Kapatid, dapat tayo ang ibinayubay sa krus eh. Dahil tayo ang makasalanan, hindi siya. Amen? Siya ay Son of God. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Lahat ng kasalanan natin ay dinala niya sa krus. At lahat ng karamdaman natin ay kasama niya sa krus na napako. Kaya kapatid, pinagaling ka na ng Panginoon. Kapatid, pinalaya ka na ng Diyos. Kapatid, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Kung tatalima ka sa Kanya. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ano sabi niya sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sino man, mga kapatid, individual po yan. Pero alam niyo kapatid, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ating iisipin, mas mahalaga pa pala tayo kaysa kay Jesus? Ay makasalanan tayo eh. Pero ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, banal, walang bahid na dungis o kasalanan man. Pero inialay niya ang kanyang buhay. Dahil saan? Sa wagas na pag-ibig niya sa ating lahat. Bakit? Gusto niyang makasama tayo sa kanyang kaharian. Amen? Hallelujah. Mayroon po isang scripture po sa Bible, sa Mark, Marcos 14, verse 3 hanggang 9, isa pong babae na may dala-dala po siyang
sisidlan, no, ng alabastro at napakabango po ng pabangong ito. Ano pong ginawa ng babae nung makita si Jesus? Ibinuhos niya. Binasag niya ang sisidlang alabastro kahit ito po ay napakamahal. At nung ibinuhos niya kay Jesus, nakita ng mga tao. At ano sabi? Sayang naman, dapat ibinenta na lang at mabibenta ito sa 300 pilak. Bakit po ginawa ito ng babae? Dahil kilala niya ang Panginoong Jesus. Mahal na mahal niya ang Panginoon. At yung mga nakakita, nagalit nga po eh. Kasi nang hinayang. Pero dahil sa ginawa po ng babae, yun po. No, ibinigay niya yung buong mayroon siya at ganun po ang ginawa ng Panginoon. Kung anong mayroon ang Panginoon, ginawa niya po yun para sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Move Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I'll pray for your healing. The circumstances would change. I'll pray that the fear inside will flee. In Jesus' name, I'll pray that a breakthrough would happen today. I'll pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside will flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Come believe it, come receive it. Oh, the power of His Spirit is now forever yours. Come believe it, come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, I pray for revival, for restoration of faith. I pray that the dead will come alive. In Jesus' name, in Jesus' name. Scholar says na madalas ang nagkakos ng death sa crucifixion, una ay exhaustion. Dahil kailangan nila ng lakas to lift themselves up, pressing against the nails sa kanilang paa at kamay para sa next breath nila. Every time na sila ay mag-exhale, ang isang nakapako sa krus, kinakailangang idiretso ang kanilang tuhod. At para naman mag-inhale, ibebend nila ang kanilang tuhod. Ang nangyayari, nakikiskis ang kanilang sugatang likod doon sa kahoy na krus na puro, na hindi makinis, na hindi naman siya magandang kahoy, very rough. Ang pangalawang cause of death ay dehydration. Alam naman nating lahat na
Next to oxygen, water is the most immediate need of the human body. Sa mga nakapako sa cross, isa sa pinakamahirap ay ang makaramdam ng uhaw. Sabi ng mga historians, it is agonizing. Habang nakapako, ang mouth, ang throat ng isang nakapako sa krus ay naglo-long for water. Ang kanilang mga lips ay unti-unting natutuyo, nagkakrak at nagsusugat-sugat. Ang mga mata nila unti-unting nanlalabo, namamaga at kumakapal ang dila sa sobrang uhaw. Sobrang uhaw. Historians say that it's possible na nung mga oras na ito, si Jesus ay hindi pa nakakainom for about 18 hours already. Maybe since Passover meal, yun na yung huli niyang inom. Sa Garden of Gethsemane, dahil sa sobrang stress, tumulo ang pawis niya na may kasamang dugo. Isa itong rare clinical phenomenon na tinatawag nilang hematohydrosis. Then tumayo siya ng matagal habang ini-interrogate siya ng iba't ibang mga tao. Una, Annas, then pinasa siya kay Caiaphas, then kay Pilate, then kay Herod, tas binalik ulit kay Pilate, nakatayo lang siya ng matagal. Nilatigo, binugbog, pinagsuot ng crown of thorns. He was bleeding. Kaya ang fluid sa katawan niya ay unti-unting nauubos. Binuhat ang mabigat na cross, bumagsak dahil sa pagod, and for 6 agonizing hours, nakapako siya sa krus. Malamang nauubos na talaga ang fluid niya sa katawan niya. And I am sure, dehydrated na siya nung mga oras na yon. No wonder na sabi niya sa kanyang 5th statement sa cross, I thirst. Probably, wala nang ibang statement si Jesus on the cross that forcefully expresses His humanity. I thirst. Isang statement na nagpapakita na si Christ ay isang 100% human. Nakakaramdam ng uhaw, nasasaktan, nangihina, nasusugatan, nahihirapan, nagkakasakit. Naranasan niyang umiyak nung mamatayan siya ng kanyang kaibigan. Naranasan niyang magalit at ma-frustrate nung tinaob niya ang mga lamesa sa templo. Naranasan niyang maghanap ng pera para magbayad ng buwis. Naranasan niyang magutom, mapagod, antukin, at matulog. At dahil naranasan niya ang lahat ng mga pain na ito, katulad ng mga naranasan natin at nararanasan natin, He understands the things we go through in our lives. Kinuha ng mga theologians ang dalawang mahalagang katotohanan na ito about Jesus Christ at tinawag nila si Jesus as theanthropic person. Galing sa dalawang Greek words na theos, meaning God, and anthropos, meaning man. Kung i-combine mo ang dalawang salitang ito, you'll get the best word to describe Jesus, the God-man. Sa pamamagitan ng short phrase na ito, I thirst. Si Jesus, sinasabi niya lang sa atin ang isang napaka-amazing, comforting fact that I, God in the flesh, understand what you are going through. Nakaka-relate siya sa ating pain. Ang ating frustrations, sa ating pagod, He understands. Nang sinabi niya na I am thirsty, makikita natin ang kanyang messiahship. Thirsty for the salvation of the world. Thirsty for the obedience of His followers. Thirsty for the redemption of the broken, thirsty for the time that we will spend with Him. And with this short phrase, Jesus is telling us, I alone can satisfy your thirst for God. Binigyan siya ng isang soldier ng sour wine, isang suka, through a sponge na nakabalot sa tangkay ng hyssop plant na tinanggihan pa niya. Same plant or tangkay na ginagamit from Old Testament pa lang sa rituals, sa pagpapahid ng blood for offerings. And that gesture is referenced to the gesture that God required sa mga Israelita doon sa Egypt. Nung dadaan ng angel of death sa Egypt upang patayin ang mga panganay na lalaki as one of the plagues. Gamit din ang tangkay ng hyssop plant. Ipinahid ang dugo sa bawat hamba ng pintuan at ang bawat bahay na marked by the blood during that night were spared from death. Jesus went through all this pain that we humans should have gone through para punan ang thirst mo eternally. Ginagawa ng tao at ginawa ng tao ang lahat to fill the void inside. To avoid
the sure death due to our sinfulness. Pero wala. Nothing will work. Only what God did on the cross. I thirst. Today, we will reflect one of the most powerful and victorious words that Jesus ever spoke. It is finished. In Greek, tetelestai. So, hindi po ito a cry of defeat, but it is a shout of triumph. So, John 19 verse 30 says, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. So ano nga ba itong tetelestai, mga kapatid? Sa times ni Jesus, ginagamit ito ng mga artist kapag tapos na silang mag-paint. Na tinitingnan nila yung kanilang obra maestra, mag-step back sila and manghang-mangha sila sa kanilang painting. Tapos sasabihin nila, tetelestai, it is complete, nothing more to add. Ganon din sa mga servants na inutusan ng kanilang mga master. After ng kanilang trabaho, babalik siya sa kanyang master upang sabihin, tetelestai, mission accomplished. Kagaya ng pagsugo ng ating Panginoong Ama kay Jesus Christ to complete a task na tinapos niya through His suffering and His death. Iniwan niya yung glory niya sa heaven para sa iyo at para sa akin. Ganon din, ginagamit ito ng mga priest kapag tinitingnan, pag nagsusuri sila ng mga handog, ng mga iaalay, at sasabihin nila after nitong suriin, tetelestai, the sacrifice is perfect. Kagaya ni Jesus Christ, siya ang naging perfect lamb, the perfect sacrifice for us, at para tayo ay makalapit sa Kanya. Ganon din ang merchants. Kapag nagbabayad sila ng buwis, bibigyan sila ng resibo at nakasulat doon, tetelestai, paid in full. So kagaya tayo ay may utang sa Diyos. So ang naging kabayaran dito is nasa Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but Jesus paid our debt in full. And lastly, the warriors. After ng kanilang pakikipagdigma ang mga sundalo, sisigaw sila after ng kanilang laban. Sasabihin nila, tetelestai, victory is won. Jesus fought the greatest battle laban sa kasalanan, sa kamatayan, at sa dyablo. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang kapangyarihan, at hinarap niya ang kamatayan bilang tao, at siya ay nagtagumpay. The battle is over. Sabi sa Colossians 2 verses 14 to 15, He canceled the record of charges against us and took it away by nailing it to the cross. He shamed them publicly in His victory over them on the cross. So ano nga ba ibig sabihin ng salitang ito? So tetelestai is not just a word, but it is a declaration. Declaration that the picture is complete, the mission is done, the sacrifice is perfect, the debts paid in full, and the victory is won. So let us live in that victory. Steadfast, O God, and I won't be led astray by the things that simply will fade before your face. Oh, and I will follow you. Wrapped up in you, I belong to you. And I was made for this one thing. It's to see and to seek your goodness. Take me by the hand and lead me, and I will follow you. I'm wrapped up in you. I
just to see your face. I have decided, and I have resolved in my heart that I will go anywhere, 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 just to see your face. And I will follow you. I wrapped up in you. I belong to you. And I will follow you. I'm wrapped up in you. I belong to you. Moments may come when I feel so afraid, but I rest in the promise you made that you will remain forever faithful. Moments may come when I feel so afraid, but I rest in the promise you made that you will remain forever faithful. And I will follow you. I'm wrapped up in you. I belong to you. And I will follow you. I wrapped up in you. I belong to you. I belong to you. Through Jesus Christ, tayo ay sa Panginoon na. At walang kahit anumang bagay dito sa mundo, anumang sitwasyon sa buhay natin, ang makakapaglayo sa atin sa Kanya. Amen? Amen. Isang prayer na itinuturo ng mga Jewish mothers sa kanilang mga anak. Isang prayer bago matulog sa gabi. A beautiful lullaby. However, nang banggitin ito ni Jesus Christ sa cross, hindi lang niya ito pinaganda or nilagyan ng drama. He showed something very significant nang dagdagan niya ng salitang Father. Ipinagsigawan niya ang isang relationship at ipinakita na kahit nakapako siya sa cross, there is still rest. There is still peace in His Father's arms. Father, into your hands I commend my spirit. Though ito yung last na saying niya on the cross, it starts a brand new beginning. Sa last saying na ito, we have trust, comfort, and security. This is a saying of trust, pagtitiwala, or pagbibigay ng buhay. Sabi niya, Father, I entrust. Father's hands are trustworthy. Never na nagka-problema si Christ on putting His Spirit sa kamay or sa mga kamay ng Heavenly Father dahil alam niya that there were no better hands than His Father's. Alam niya na He could totally trust His Father. Kailangan mong malaman, kapatid, na pwede mong ipagkatiwala ang spirit mo. Pwede mong ipagkatiwala ang buhay mo. Lahat ng aspeto ng buhay mo sa kamay ng God. Kasi wala nang more trustworthy than God. We need to know that we can entrust our spirit. We can entrust every part of our lives into God's hands. Minsan, takot tayo na ipagkatiwala ang buhay natin sa mga kamay ng God. Takot tayo kasi baka kung anong ipagawa sa atin ng God,
Hindi natin kakayanin. Takot tayo kasi hindi tayo sure. Baka may hingin ang Diyos, ang God sa atin, hindi natin kayang ibigay. Takot tayo sa requirements. Takot tayo kasi baka may kunin sa atin ng God. Hindi natin kayang isuko yung mga i-require ng God from us. Minsan, ayaw nating ipagkatiwala sa gadang buhay natin kasi hindi tayo ready na ibigay sa Kanya ang manibela. Gusto natin tayo pa rin ang in charge. Remember, He has a plan for our lives. Plan that will benefit us. He has a plan that will bring hope sa mga buhay natin. Yet, nire-refuse natin na ipagkatiwala ang mga buhay natin sa kamay ng Panginoon. Kaya din natin makita yung mga inihanda niya para sa atin. Gusto nating i-pursue ang sarili nating desires, wants, and dreams. Si God, iniabot niya sa atin ang kanyang mga kamay at nag-offer siya to put your life in His hands. Second is comfort. Alam ni Jesus na sa mga kamay ng Father may kapayapaan. Sa dami ng sakit, parusa, hirap na dinanas niya na hindi naman niya deserve, alam niya makakahanap siya ng comfort in the hands of the Father. Sa mga kamay ng God, nakahanap siya ng assurance that everything is going to be all right. Nakahanap siya ng comfort in knowing that suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Third is security. Sa mga kamay ng Father God, walang aagaw sa atin. There is security in the hands of God. Si Jesus, winelcome niya ang security na dala ng mga kamay na iyon. Winelcome ni Christ ang comfort found in those hands. Si Jesus, He trusted in the hands of the Father. Are you in the Father's hands? Are you safe in His arms? Meron ka bang security in knowing that there is no better hands to be in? Hindi ang mga kamay ng mga magulang mo, but in God's hands. Hindi ang mga kamay ng mga taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan na akala mo hahawakan ka hanggang dulo, but in God's hands alone. At lalong hindi sa sarili mong mga kamay, hindi sa iyong mga palad, but His. He will carry you all the way and trust your life in His hands. Sabi po sa John 10:28-29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. No one can snatch them out of my Father's hand. Mga kapatid, hindi lang namatay si Jesus Christ sa krus para patawarin ka sa iyong mga kasalanan at bigyan ka ng second chance. Namatay siya para i-secure ang buhay mo sa langit. Para i-secure ang relationship mo with God the Father. Ganon ka kahalaga. Ganon kahalaga ang buhay mo na isang Diyos, huhubarin niya yung glory niya sa langit para lang bigyan tayo ng bagong simula. Sino tayo? Sino tayo para mahalin ng gayon na lamang ng ating Diyos? Na ibinigay niya ang kanyang buhay, nahirapan siya sa krus, yung pain, yung suffering, emotionally, mentally, physically, pinata niya ang lahat ng yon kasi ganon ka kahalaga para sa Kanya. And may this truth, may the gospel of Jesus Christ be a reminder, a testament sa ating lahat na may halaga ka, na may future ka, na hawak ka ng God at hindi ka niya papabayaan kailanman. So anumang pagsubok, secured ka. Draw comfort from God and trust your life to Him. Sana makita mo din, kapatid, kung gaano ka pinahalagahan ng Diyos at gayon din, pahahalagahan mo na ang buhay mo. Na hindi mo basta-basta isusuko ang buhay mo sa kasalanan. Na hindi mo basta-basta ibibigay or hindi ka basta-basta magsisettle for less,
Because you know, ang promise ng God is for our best. It's for a good future. Isang napakagandang hinaharap para sa iyo. Namatay si Jesus Christ sa krus, daladala niya lahat ng mga kasalanan mo, daladala niya lahat, pati mga sakit at karamdaman mo. Daladala nung namatay si Jesus Christ sa krus, lahat ng mga pagsubok na kakaharapin natin. So whenever we're going through trials, problems, persecutions in life, always remember, mga kapatid, that you are loved, you are secured in God. Tayo pong lahat tumayo. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Purihin natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! 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 Father God in heaven, we thank you, O God, sa sacrifice na ibinigay mo, O God. Na opo, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak so that we can live, O God. Jesus Christ, sinubad mo ang glory mo dyan sa langit para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, O God. Para kami ay bihisan, O God, ng righteousness sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon, pwede naming ipagkatiwala ang aming mga buhay, O God. Lord, Ikaw, Panginoon, na magfulfill ng aming thirst, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang magpupunan ng lahat ng aming mga pangangailangan, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa pagkamatay mo sa krus, O God, meron kaming victory, O God. At Lord, kami, Panginoon, ay merong pag-asa na nagmumula sa iyo, O God. At hindi mo lang kami pinatawad, O God. Binigay mo lahat ng aming mga pangangailangan. Binigyan mo kami ng panibagong pag-asa, O God. And new purpose, O God. Tinawag mo kami, Panginoon, sa iyong church, O God, to be part of this spiritual family, O God. And we thank you, O God, for calling us, O God, for bringing us in, O God, to your kingdom, O God. Kaya kami ay patuloy at patuloy na magpapagamit at magpapasakop sa iyo, Panginoon. And Lord, indeed, it won't matter kapag nasa harapan na kami ng grace mo, Panginoon. Whoever we are, O God, we can come to you freely, O God, because your grace is enough, O God. What you've done on the cross is so great na kahit ano pa at gaano kabigat ang aming mga kasalanan, Lord, kaya mo kaming patawarin. At kahit sa huling mga sandali mo, ito ang iyong nais. Ang kami ipatawarin, O God. Kami ibigyan ng panibagong pag-asa. And as our commitment, O God, we will serve you. We will love, O God, you. At kami, Panginoon, ay matututing magpatawad, magpaggamit sa iyo, O God, at paglingkuran ka, Panginoon. Salamat sa panibagong purpose, O God. We will remain in you, O God, because we know wala kahit anumang mga bagay ang makakapaglayo sa amin from you, O God. And Lord, we cherish this, O God, opportunity, O God, that we get to experience your grace every day. That we get to experience your love, your mercy, at ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Diyos na nagmahal sa amin ng ganito, nagturo sa amin na magmahal, kaya ito din po ang makikita sa aming mga buhay. Sa iyo lang po ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa bahagi na ng pagbibigay ng ating ikapu, ng ating offering at para sa ating building fund. Atin pong pagnilayan ng malalim ang biyayang dulot ng pagbibigay ng ating ikapu. Sinasabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa sa atin ay dapat magbigay ayon sa itinakdang nilalaman ng ating puso. Hindi nag-aatubili o napipilitan sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa masayang nagbibigay. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbibigay ay dapat nagmumula sa isang
pusong may galak o may kasayahan. Pusong nauunawaan ang pagbibigay ng ikapu ay hindi lamang dahil sa tungkuling magbigay sa Panginoon, kundi hindi dahil sa pagsunod at pasasalamat. Ang pagbibigay po ng ating ikapu ay maaari nating itulad sa pagbibigay natin sa ating mga magulang, lalo na kung una nating sweldo, no? Tama po ba? Kapag tayo nagkaroon na ng trabaho, in that way, masaya ang mga parents natin, no, kapag naka-receive ng mga bigay natin. Lalo na sa mga kabataan dito na nakapagbigay sa magulang. Ilang percent ba ng unang sahod ninyo ang inyong ibinigay? 50? 100? Or maybe 10%? Sapat na yun para pambayad ng kuryente? Madalas, nagbibigay tayo a portion. Kung hindi man buo, at least 10%, no? Minsan nga, palihim pa tayo nagbibigay kung tayo pamilyado na, nagbibigay pa rin tayo sa ating mga magulang. Tulad ng nararamdaman ng mga parents natin sa tuwing tayo nagbibigay, ganun din naman ang nararamdaman ng Panginoon. Masayang-masaya siya kapag nagbibigay tayo sa Kanya. Not because napipilitan tayong magbigay, katulad ng pagbibigay natin sa ating mga magulang ng bukal sa ating puso, nagbibigay din tayo ng ating tithes sa ating Panginoon dahil yun ay nagmumula rin sa ating puso out of pure love. Sa huli, dapat ating tandaan na si Jesus Christ bilang ating Savior ay siyang pinaka-ultimate tither. Siya rin ang pinaka-ultimate tithe. Doon po tayo titingin. Ang 10% po na ating ibibigay bilang tithes ay walang halaga kung iahambing natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. At inire-represent po ng sacrifice ng Lord yung highest standard of generosity and love. Kung ano man ang nakukuha natin sa mundong ito ay hindi po yun sasapat kung ibibigay man natin yung lahat pabalik sa Kanya. Gayun din naman, tayo ang nagbibigay para sa ating offering. After po ng ating tithes, tayo rin na nagbibigay ng ating offering. Ano ba yung offering? Ito ay pagpapatunay na tayo ay nagbibigay ng may pasasalamat sa Lord. Ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang ating simbahan ay mananatiling ilaw ng pag-asa at ng service. Hindi lang sa mga membro, but pati na rin sa community na kinabibilangan ito. Ang commitment po ng ating church to reach out not only sa members but outside of the church ay napakahalaga po nito. Kasi kung hindi po tayo magbibigay natin mga offering, hindi po may sasakatuparan ng church sa mga serbisyong ito. At sa panghuli, para naman po sa ating building fund. Ayon po sa 1 Chronicles 29:3, si David po ito, higit pa rito dahil sa aking kasiyahan sa bahay ng aking Diyos, ngayon ibinibigay ko ang aking mga personal na kayamanan ng ginto at pilak. Yun po yung bahagi ng kanyang pagkakasabi sa 1 Chronicles 29:3. Alam naman natin na nagbigay ng napakaraming kayamanan si David, ginto, pilak, at kung ano-ano pang mga bato. Ang mahalagang point po dito na ating kailangan i-ponder is that hindi naman kailangan natin maging kasing yaman ni David para magbigay para sa building fund. Isipin natin, nagbigay si David, sinabi dito, nagbigay siya ng may kasiyahan. That way, doon din po natin i-base ang ating pagbibigay para sa church. Magbigay tayo ng hindi dahil sa kalakihan ng ating ibinigay, but bagkus based doon sa kasiyahan na tayo magbigay para sa church. Katulad ni Haring David, magkaroon tayo ng puso or spirit of generosity, dedication, and joyfulness sa pagbibigay. Tayo po ang magbigay ng pagdakila at may galak sa Panginoon. Your loving kindness
Tayo po mag-pray. Heavenly Father, as we bring our tithes before you, we remember the 7 last words of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, which remind us of the depths of His love and sacrifice. Lord, help us to embrace the spirit of forgiveness. Katulad ng sinabi po ninyo, forgive them. Inspire us, O God, to extend grace to others. May we, like Jesus who cried, I thirst, acknowledge the needs around us and respond with compassion. The tithes and offering we have given may echo His words of hope and assurance. Tetelestai, it is finished. Your glorious declaration of victory. We trust, O God, that the sacrifices you have made for humanity will not turn to futile. May the tithes and offering we have joyfully given further your kingdom's work here on earth. In Jesus' name we pray. Amen. Tinatawagan po ang lahat ng mga kids, mga babies po, at kids teachers, at atin po silang ipagpe-pray. Sinasabi nga po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Salamat po sa Lord dahil ang ating kids church ministry ay hindi lamang po dito sa loob ng ating church ginagamit. Inaabot din po ng ating ministry po, Kids Church Ministry, ang mga bata po. Meron po silang Bible study every Saturday sa Palsahingin, sa Santa Clara at sa Tramo din po. Kaya po, patuloy po natin silang pag-pray po ang ating mga kids teachers. At ang mga bata po ito sila po ay lalaki na alam natin sila po ay magkakaroon din po ng mga ministries dito sa ating church. Gagamitin po sila ng ating God. Atin pong, tayo po ay mag-pray, atin pong stretch ang ating mga kamay sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat nga po sa mga buhay ng mga batang ito. They are special, Lord God. At sila po ay mga biyaya, Lord God. At gift mo po sa kanilang mga magulang. Salamat po sa mga buhay nila, Lord God, na kahit po sila ay bata pa po, Lord, sila po ay natataniman na ng inyong salita. Sila po ay nakakapakinig na ng inyong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord God, sa ministries ng aming church, Lord God, na sila po ay naaabot, Lord God, at sila po ay patuloy, Lord God, na tuturuan, Lord God. Salamat nga po sa mga buhay nila. Patuloy namin silang inilalapit sa inyo at ipinagkakatiwala, Panginoon, na patuloy niyo po silang bibigyan ng malakas at malusog na pangangatawan ang mga babies at ang mga batang ito, Panginoon. Sila po ay pagkakalooban ninyo ng strong immune system, Panginoon. Ilalayo niyo po sila sa anumang sakit, O God. Ganon din po, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, bigyan sila ng wisdom at knowledge sa kanila pong pag-aaral, Panginoon. Kayo po ang magkakaloob sa kanila, Lord God, ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Mag-e-excel po sila sa kanilang studies, Panginoon, at sila po ay makakatapos ng kanilang pag-aaral. Patuloy nyo din pong gabayan ang kanilang mga magulang, Lord God, upang sila po ay mapalaki ng may takot sa inyo at naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Samahan niyo po sila, Lord God, sa araw-araw at patuloy, Lord God, na i-bless sila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga kids teachers, Lord God. Salamat po sa ministering pinagkaloob niyo sa kanila. Salamat po sa mga buhay nila, Lord God. Patuloy niyo po silang pagpalain at gabayan, Panginoon. Patuloy na more patience, Lord God, at love, Lord God, sa mga batang ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa ministering itong pinagkaloob niyo po sa aming church. At patuloy niyo nga pong samahan at gabayan, Lord God, ang bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at luwalhati sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Si Jesus ang nag-restore ng ating relationship sa Diyos, Ama. Amen. Kaya ngayon tayo ay malaya na makapagpuri, tayo ay nakakalapit sa ating Panginoon. Si Jesus, siya ay nahirapan, siya ay napako sa krus at nililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan.
pinapakita ni Christ ang kanyang dignity. Pinapakita ni Christ, pinapakita ng God ang kanyang love sa atin. Kaya patuloy nating erase ang ating mga banners at erase ang ating mga hands para sa kanya. Amen. Rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe I'll raise a banner, cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Woo! His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe I'll raise a banner. Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My burden, I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Let's sing My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. Celebrate our Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Maraming salamat po, Father in Heaven, sa natapos naming gawain. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala sa amin, ang 7 last word, na ito po ay kailangan naming maunawaan, maisa pamuhay namin, upang kami maging matagumpay na mananampalataya, dahil Ikaw, O Diyos, ay isang tagumpay na Panginoon. Kaya Lord, salamat po marami sa mga taong ginamit mo nagsalita. Pagpalain mo sila sa aming mga song leaders, sa aming music ministry. Panginoon, kayo po ang patuloy mag-bless sa lahat ng mga ito. Patubayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga gawain. At kami, Panginoon, ang mga nakinig ng iyong mga salita, patuloy mo kaming buksan ang aming puso at isipan upang ang mga salita mo maunawaan namin, masunod namin, upang kami maging matagumpay rin ng mga anak mo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming paglakad bilang mga anak mo, bilang mga pinili mo. Kaya, O Diyos, salamat po ng marami. Patubayan mo kami, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pag-uwi, at ang dalangin namin, Panginoon,
Sa darating na mga linggo kami laging naririto upang kami magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyo. Salamat po, O Diyos. Tanggapin natin ang pagpapalo ng Panginoong Hesukristo, ang amang nasa langit, ang ating Panginoong Hesukristo sa pagkisama ng Banal na Espiritu, sa ating lahat.